the reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi na, sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Maggamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami. Hindi po masuloy. Hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. May sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. So Mr. Chair, dahil ngayong kino-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? The Peace and Order Fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. Ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinaka-swak para dun sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali.
Medyo papahingin mo lang ako ng... ah, 1 minute suspension. kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino-sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you were from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng Confidential and Intelligence Fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil ng buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hustisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila ng mga nagbuo nitong drug list? I don't know where he, hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman
Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to, tatanong pa ako ulit, to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again? It's not yeah, I know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, ulan ka na. Yung hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military, may presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-debate na po dun sa do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the the question. answer is not directly in line 1 with the minute question. suspension.